Welcome back sa aking channel mga ka-treasure hunter. Nandito na naman po tayo sa ating pong pag-uusapang topic, ang tungkol po sa pagti-treasure hunting. At tayo na naman po ay magbabahagi ng kaalaman kung paano tayo makakahanap ng mga kayamanan na kung saan hindi nakabaon. So atin pong tatalakayin ngayon mga ka-treasure hunter. Atin pong ibabahagi sa inyo ang mga kayamanan na kung saan hindi na po kailangang huhukayin. So ano-ano po ang mga kayamanan na yan na kung saan ay matatagpuan po natin sa ibabaw na kung saan hindi na po natin kailangang huhukayin. So bago natin umpisahan yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo pong panunood sa aking mga videos. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. At bilang suporta na rin po sa aking channel. So umpisahan na po natin ang aking pong pagbabahagi ng kaalaman tungkol po sa mga nakatagong yaman na kung saan hindi kailangang huhukayin. So ibabahagi ko po ang aking karanasan sa paghahanap po ng mga treasure na kung saan ay hindi po nakabaon. Alam nyo ba na ang karamihan sa atin na nagti-treasure hunter ay naghuhukay at gumagastos po ng malaki upang makakuha lamang ng mga kayamanan. At akin pong ibabahagi sa inyo ang aking pong idea kung paano po magsimula sa pagti-treasure hunting. At ang pagti-treasure hunting po ay dalawang klase. Yung pong nagti-treasure na kung saan naghuhukay at mayroon din pong hindi naghuhukay. Ano-ano po ang mga kayamanan na kung saan makukuha natin na kung saan hindi po natin kailangang hukayin? Ang mga kayamanan na yan ay yung mga artifacts or mga antiques na kung saan ay nasa mga bahay lamang ng mga luma na tao or mga matatandang tao na kung saan nakatira po sa mga kabundukan na kung saan sila ay nagtataglay ng mga gamit na kung saan sa sobrang tagal ay hindi nila alam na ang kanila pong mga ari-arian na kung saan nasa kanilang mga bahay ay historical value na po, ay may historical value na ang kanilang mga gamit na kung saan ito po ay nabibilang sa treasure na kung saan maaari nating mapakinabangan sa ating pong buhay dito sa mundo. So hindi lamang po ang paghuhukay ang paraan upang makakuha tayo ng mga nakatagong kayamanan. Marami po sa atin ang hindi alam na ang ating mga ninuno noong unang panahon ay nagtataglay ng mga gamit na kung saan historical at maaari nating maibinta sa malaking halaga na kung saan ito po ay isang treasure din mga ka-treasure hunter. So kung tayo po ay maghahanap ng mga treasure na kung saan hindi nakabaon, marami po ito sa bansang Pilipinas sapagkat ang ating pong bansa ay maraming mananakop at historical po ang mga gamit na kung saan kanila pong iniwan. Katulad na lamang po ng mga lumang banga na kung saan may mga halong ginto na kung saan ginawa po ito ng mga Kastila noong unang panahon at naiwanan po ito sa mga Kabisayaan at Kamindanawan na kung saan nagkakahalaga po ng milyon ang mga bangang ito na maaring hindi natin alam na ang mga banga na yan ay magbibigay sa atin ng malaking kayamanan at magbago po sa ating buhay, makapagbago po sa ating pamumuhay dito po sa mundong ito. So yan po ang aking maibahagi sa inyo na ang kayamanan na yan ay hindi napapansin ng ating mga ka-treasure hunter na marami po sa bansa natin ang katulad po ng mga espadang luma, mga antigo na mga gamit noong unang panahon na kung saan ang iba ay yari pa po sa ginto na maaaring hindi alam ng mga tao po sa kabundukan ang kanilang gamit na magbigay na pala sa kanila ng kayamanan upang makapagbago sa kanilang mga buhay. So yan po ang aking karanasan at dyan po ako kumukuha ng mga treasure noon na aking pong binibili sa mga kabundukan at ibinibinta po sa mga
shop na kung saan maaring makakuha tayo ng puhunan upang makabili tayo ng ating mga gamit at pangangailangan po sa paghuhukay ng mga treasure na kung saan nakabaon. So pangalawa po na treasure na kung saan hindi nakabaon ay yung mga treasure po na mga alahas na kung saan mga sira. So marami po sa atin sa mga kabahayan na may mga sirang alahas na kung saan hindi na po nila ibinibinta sapagkat ang alam nila ay pagsira na ay hindi nasasanla sapagkat nasira na po ang kanilang mga kwintas at hindi na nila ito ibinibenta sapagkat hindi po tumatanggap ang pawn shop ng sira or putol na mga kwintas at na-junk lamang nila at maaring kung inyo itong bilhin sa mga kabahayan ay mura lamang ang kanilang binta sapagkat ito po ay sira. Subalit kapag inyo itong tinunaw at ipinatimbang ng gramo ay nagkakahalaga ito ng limpak-limpak na salapi sapagkat ang presyo po ng gold kahit sira po ang pintas ay nananatili po ang gramo nito at iyan po ay hindi alam ng ating mga kababayang mamamayan na kung saan nakatira po sa mga liblib na lugar o sa mga kabahayan na malayo po sa syudad, mga ka-treasure hunter. So continue po tayo sa mga alahas po na mga sira, mga ka-treasure hunter, na kung saan hindi po natin alam na ang mga sirang alahas ay isa po sa treasure na kung saan maaari nating makukuha na hindi tayo nahihirapan. So yung mga kabahayan po na kung saan malalayo na liblib at may mga alahas silang sira at hindi nila naisanla sapagkat hindi po natanggap ang pawn shop ng sira at hindi nila alam na pwede pa itong mapakinabangan sa pamamagitan po ng pagtunaw at ibinta po sa bagsakan ng mga ginto na kung saan ang gramo nito ay hindi nagbabago, mga ka-treasure hunter. So yan po ay isa din po sa kayamanan na kung saan maaari nating mapakinabangan at makapagbigay sa atin ng limpak-limpak na halaga upang magamit natin sa ating pong paghahanap buhay sa araw-araw, mga ka-treasure hunter. So yan po ang pamamaraan na kung saan aking pong maibahagi sa inyo ang tungkol po sa mga alahas na yan at tungkol po din sa mga lumang bagay na kung saan may historical value. So sa atin pong idea na yan, mga ka-treasure hunter, yan po ay isa sa magandang pamamaraan na kung saan maaring hindi alam ng ating mga ka-treasure hunter. So karagdagang kaalaman na naman po tungkol po sa pag-treasure hunting at sana po ay nakapagbigay tayo ng idea kung paano po makakuha ng mga treasure na kung saan hindi nakabaon. So maaring hindi pa ito alam ng ating mga amateur treasure hunter at ngayon ay nalaman na natin. So try po natin, subukan po natin sapagkat yan po ay isa sa treasure na kung saan nakalitaw at hindi na natin kailangang huhukayin. Kailangan din po nating gumastos paminsan-minsan sa pag-treasure. Yung pagbili po ng mga sirang alahas at pagbili po ng mga antik sa mga kabahayan, sa mga lumang kabahayan na kung saan hindi alam ng ating mga kababayan ang history at hindi nila alam ang value nito at maaaring makukuha lamang natin sa murang halaga na magbigay sa atin ng limpak-limpak na pera at magamit po natin sa atin pong buhay dito sa mundo. So hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi at sana po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi.